Ang hadith na ito, kung nainanaisip mo na sana magsala tapos andoon ang pagkain, ano ang unahin mo, pagkain o kaya sasala? So pakinggan natin ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, "Idza uqimatis salah wa hadarat al-'asha." Ibig sabihin, andyan na ang pagkain sa gabi. Fabda'u bil 'asha. Ang unahin mo ay al-'asha, ang pagkain. Wali Muslim an Aisha, riwayah ko ito ay mula kay Muslim. Qalat, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, na nagsabi, la salata bihadratit ta'am, hindi pwede magsala o kaya walang sala bihadratit ta'am, na kung andyan ang nakahadir ang ta'am, ang pagkain. Kung magsasala ka tapos andyan ang pagkain, ay hindi katanggap-tanggap ang iyong sala. Hindi ho ganun ang ibig sabihin nun. So kung andyan ang pagkain at ang sala ay andyan na rin, nag-iqama na rin, so pipili ka sa dalawa, kumbaga saan ang pwede mong unahin, di ba? So sa unang hadith, ang uunahin mo ay ang pagkain. Al-asha ay pagkain sa gabi. So doon sa unang hadith, dito sabi niya, la salata bihadratit ta'am, walang sala. Ang ibig niya ho sabihin dito ay hindi makukumpleto ang reward ng sala. Hindi sa ibig sabihin hindi tatanggapin ang sala. Ito ho ay paliwanag at saka pagkakaintindihan ng ating mga ulama. Wala huwa yudafi'u al-akhbatan, at hindi rin pwede na magsala at hindi rin nakakakumpleto sa pagsala. Siya ay yudafi'u al-akhbatan, na pinipigilan mo ang dalawa. Ang dalawang akhbatan, ang dalawang marurumi. So ay ang pag-ihi at saka pag-poop. Kapag sumakit ang ihi at saka poop, unahin mo na yun. Sabihin natin na paano ang Salatul Jamaah, na malilate ako doon sapagkat marami ang reward ng Salatul Jamaah. Yun ho ang sharia natin. What if kung nagsasala ka na tapos pinipigilan mo yung pinipigilan mo ang ihi mo, tapos ngayon lumabas doon sa nagsasala ka, di ba? Napaka-dumi naman yun kung mangyayari yun sa'yo. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.